Madalas nating marinig lalo na sa mga matatanda ang mga kwento tungkol sa mga taong may anting-anting o agimat. Bukod pa roon, madalas din itong matagpuan sa mga panitikan kung saan ang mga tauhan ay nagtataglay ng kakaibang katangian at galing sa pakikipaglaban. Ang anting-anting o agimat ay nagbibigay ng mga hindi pangkaraniwang kakayanan. Kung hindi man kakaibang husay sa pakikipaglaban, ay may kakayahang labanan ang mga sakit. Maaari ding magdala ng swerte ang mga anting-anting, agimat at mutya. Ito ang isang dahilan kung bakit marami ang gustong magkaroon nito. Iba-iba ang tawag sa mga ito. Depende sa kakayanan ng maaaring taglayin ng isang tao o depende sa pinagmulang rehiyon. At isa na nga rito ang tinatawag na mutya ng kabal o bato umo. Ang mutya ng kabal ay makukuha sa mga kuweba na kung saan pinamumugaran ng mga elemento at mga engkanto. Hindi ito basta-basta makukuha kung wala kang gabay na elemento na lamang lupa o maligno. Ang taong nagtatanga ng mutya ng kabal ay nagtataglay ng pangontra para hindi dapuan ng mga barang at kulam. At isa sa mga katangian nito, napako natin ang balat ng isang tao na parang isang guma. Hindi rin tatabla ng patalim at bala ang katawan ng taong nagtatanga nito, kaya't nabubukod tangi ang mutya ng kabal sa lahat ng mga uri ng mutya. Magandang gabi mga kadiwa, at sa lahat ng masusugid na taga-subaybay ng inyong munting channel. Tulad ng ibang taong nagpapadala ng kanilang mga istorya sa inyong munting tahanan, ay nais ko rin sanang ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa mga kababalagan na nagaganap noong aking kabataan. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Pedro, o mas kilala sa palayaw na Pinduko. Tama kayo ng narinig. Bago pa ilathala sa palabas ang Pedro Pinduko, ay namayagpag na ang pangalan kong Pinduko sa taong dekada 70. Sa ngayon ay ganap na akong senior citizen at hirap na rin kumilos sa labis na katandaan. Ang gumawa ng sulat na ito ay ang aking apo, at isinilaysay ko lang sa kanya ang mga naganap noong mga panahon ng aking kabataan. Taong 1968, buwan ng Marso ng bawian ng buhay ang aking ama. Bago namatay ang aking ama, ay isinalin niya sa akin ang matagal na niyang iniingatang mutya na tanga nito. Isang makisig na tagatugis noon si ama ng mga mababangis na nilalang na tinatawag na aswang sa aming baryo. Bukod pa roon, may matalik din siyang kaibigan na engkanto na tinatawag niya noon sa pangalang Kislap, na isang mataas na uri ng elemento na naninirahan malapit sa kinatitirikan ng aming munting tahanan. Namatay si ama noon nang minsan niyang makasagupa ang pinuno ng mga aswang na tinatawag na bangkilan noong tumungo siya sa bundok para mangaso. Nagawa pa ni ama noong makababa ng bundok kahit naduguan siya at malalalim ang mga sugat niyang natamo. Hindi lubos maisip noon ni ama na nagtatangan din ng mutya ang pinuno ng mga aswang, at ang mutya na tanga noon ng pinuno ng bangkilan ay mutya ng pangil ng demonyo. Nang maisalin ni ama sa akin ang kanyang mutya, ay nagabilin ito sa akin na ingatan ko ito at huwag gamitin sa masama bago siya malagutan ng hininga. Labis na kalungkutan ang nadama namin ni ina nang mamatay ang haligi ng aming tahanan. Simula nang mamatay si ama, sunod-sunod na ang mga unos at dilobyo ang nangyari sa aming baryo. Araw-araw na lang may natatagpo ang bangkay sa masukal na kagubatan at minsan naman sa tabi ng kaparangan. Isang gabi habang nakahiga ako at pinagmamasdan ng isang makintab na bato na ipinamana sa akin ni ama,
ay bigla itong lumiwanag at kusang lumihis sa aking mga daliri at pumasok ito sa aking bibig na agad ko namang nalunok. Tila ay may sarili itong buhay at nais talaga nitong pumasok sa loob ng aking katawan. Matapos ko malunok ang bato umo, tila parang bumilis at nanigas ang aking katawan na hindi ko maintindihan. Naninibago rin ako sa pagbabago ng temperatura ng aking katawan. Bumigat din ang talukap ng aking mga mata hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na ako. Kinabukasan maaga akong nagising upang mag-igib ng tubig sa balon. Nakasanayan ko na noong bumangon ng maaga dahil maaga din akong umaakyat ng bundok para mangaso. Habang umiigib ako ng tubig, pansin ko na abala ang butihin kong ina sa pagluluto ng aming agahan. Pedro, tama na sa kaiigib. Halika na't mag-almusal na tayo. Tawag sa akin noon ni inay. Agad naman ako tumungo sa malit naming sala para saluhan si inay sa agahan. May pagkakataon na napapaluha ang aking ina sa tuwing kumakain kami dahil naalala niya palagi si ama at masakit sa kalooban niya ang pagkamatay ni ama sa kamay ng aswang. Pedro, bakit hindi ka na lang maghanap ng pwede mong pagkakitaan? Tuwing aakyat ka ng bundok, hindi ko maiwasan na hindi mag-alala. Alam mo naman na delikado doon at sa tugatog ng kabundukan na ninirahan ang mga aswang na pumaslang sa iyong ama. Anak, ikaw na lang ang meron ako at ayaw ko na pati ikaw ay mapahamak. Bakit hindi mo na lang ako tulungan sa pagluluto ng kakanin para ilako sa bayan? Sambit na pagpapaalala ni inay sa akin. Nanay, kalalaki kong tao, paglulutuin mo lang ako ng kakanin. Nay naman, alam mo naman na iniidolo ko si ama. Kaya hayaan mo na ako sa gusto ko. Sa katangan ko naman ang pamanang mutya ni ama. Saka wag na rin kayong mabahala dahil hindi naman ako tumutungo sa tugatog ng kabundukan at doon na ako madalas sa kalagitnaan ng gubat ng angaso. Saad ko naman kay inay. Iyan ang mahirap sa'yo, Pedro. Iniasa mo ang kaligtasan mo sa mutyang tangan mo. Ni hindi mo nga alam kung paano gamitin yan. Tignan mo ang nangyari sa ama mo. Hindi nagawang iligtas ng mutya ang kanyang buhay. Kunot noon namang sambit ni inay na hindi maiwasan ang pagtulo ng mga luha sa kanyang mga mata. Inay, wag mo na kasing isipin pa ang nakaraan. Tapos na po yun at nangyari nang hindi dapat mangyari. Pero tandaan mo inay, oras na magtagpo ang landas namin ng aswang na kumitil sa buhay ni ama, ay pinapangako ko sa'yo na papatayin ko rin siya. Giit ko muli sa aking ina. Dahil sa sinabi ko noon sa aking ina, hindi naiwasan na umiyak ito. Kaya't wala akong nagawa kundi yakapin siya at damayan. Ayaw niya kasi nasapitin kong sinapit ang aking ama. Matapos ko pakalmahin si inay, ako na rin ang nagligpit ng aming pinagkainan. Dahil ako lang naman ang kalilin niya sa loob ng munti naming tahanan. Nang mahugasan ko ang mga pinggan, agad naman akong naligo dahil kailangang maaga ako makaakyat ng kabundukan at iniiwasan ko rin na abutan ako ng dilim sa masukal na kakahuyan. Agad naman akong umalis sa aming tahanan matapos kong maligo, bit-bit ang aking mga kagamitan sa pangangaso. Bukod sa pana at palaso na minana ko sa yumao kong ama, may dala rin akong matalas na sundang bilang proteksyon sa oras ng kagipitan. Habang tinataha ko ang masukal na daan papasok sa kagubatan, pansin ko na tila nagbabadya ang kalangitan ng matinding pag-ulan dahil sa may itim na kaulapan. Sabayan pa ng kulog at kidlat. Kahit na masama ang panahon, nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad at palingalinga sa buong paligid. At bago pa tuluyang bumuhos ang malakas na ulan, nakaririnig ako ng mabibilis na yabag ng mga paa na halatang matuloy na tumatakbo. Kaya't inayos ko na ang sandata kong pana at nilagyan ng palaso para ihanda ang aking sarili upang abangan at patayin ang mabangis na hayop na papalapit sa akin. Nagtago ako sa isang malaking ugat ng puno
upang hintayin ang paglitaw ng hayop. Akmang bibitawan ko na sana ang hawak kong pana, ay inilis ko ang asinta para hindi ito tamaan ng palaso. Sapagkat hindi likha ng hayop ang mga yabag, bagkus likha ng isang mayuming dalaga. Binibini, ayos ka lang? Muntik na kitang mapatay ah. Buti na lang bihasa ako sa paggamit ng pana, kaya't nailis ko ang asinta sa'yo. Sambit ko sa mayuming dalaga na halatang natatakot. Kuya, tulungan mo ko. Parang awa mo na. Iligtas mo ako sa mga humahabol sa akin. Pagal na sambit ng dalaga sa akin na halos pawisan na rin ang muka. Humahabol? Sino? Tanong ko sa dalaga. Subalit wala itong tugon sa akin at kaagad na lumapit at nagtago sa aking likuran. Hanggang dumating sa punto ng biglang nagsidatingan ang ilang kalalakihan na humahabol sa kanya. Sa mga itsura nito, aasahan mo na hindi talaga sila gagawa ng mabuti. Balbas sarado silang lahat at halatang mga tulisan dahil na rin sa mga habang kalibreng baril na hawak nila. Bata, huwag ka nang makialam. Ibigay mo na ang dalagang nagtatago sa likuran mo kung ayaw mong madamay. Saad ng lalaki habang nakangisi ang mga labi. Mabuti pa bata, umalis ka na lang at hayaan mo ng babaeng yan. Bakit kasi may magandang diwata na namamasyal sa gubat? Nagambala tuloy mga impakto sa masukal na gubat. Ana namang isang lalaki kasabay ng malakas na halakak at ang tinutukoy niyang impakto ay sila. Ramdam ko noon ang panginginig ng katawan ng dalaga habang nakadikit ang kanyang katawan sa aking likuran. Hindi ko rin hayaan na lapastanganin ng kalalakihan ang magiliw na dalaga. Kaya't itinutok ko ang sandata kong pana sa kanila at matapang kong sinabihan na lubayan na nila ang dalaga. Ngunit tila natawa sila sa aking sinabi. Bata, mukhang matapang ka. Handa ka na bang mamatay? Pwes, uunahin na kitang paslangin. Sambit naman ng isang lalaki at sa tansya ko, siya ang leader sa kanilang grupo. Itinutok niya sa akin ang mahabang baril at walang alinlangang na kinalabit ang gatilyo. Sunod-sunod na putok ng baril ang umilingaw-ngaw sa loob ng kagubatan. Lahat ng balang yon ay tumama sa aking katawan. Ngunit isang himalang nangyari ng araw na yon dahil hindi man lang bumaon sa aking balat ang mga bala. At nakaramdam ako ng tila may gumagapang na enerhiya sa loob ng aking katawan na hindi ko pa naramdaman sa tanang buhay ko. Dahil sa pagkakataong yon, binitawan ko ang palaso sa aking pana at asintado kong natamaan ng palaso sa dibdib ang lalaking bumaril sa akin. Nagulat din ako nang igalaw ko ang aking katawan dahil parang guma ang aking mga binti at kamay. Mabilis akong kumilos upang atakihin ang kalaban. Hindi na nila nagawang kalabitin pa ang mga hawak nilang baril dahil humiwalay na sa kanilang katawan ang kanilang mga braso at kamay. Sapagkat mabilis kong hinugot ang sundang sa aking tagiliran para pigilan ang atake nila. Naisip ko na baka tamaan ng ligaw na bala ang mayuming dalaga. Bata, parang awa mo na. Huwag mo kong papatayin. Pagmamakaawa sa akin ng lalaki na huwag kong kitilin ang kanyang buhay habang sapo-sapo ng isang kamay niya ang putol niya mga braso upang pigilan ang pagdurugo. Subalit hindi ako nakaramdam ng awa noon sa mga kalalakihan. Akmang tatapusin ko na sana ito ay biglang hinawakan ng dalaga ang aking kamay at hinila ako nito sa isang malaking puno para magtago. Matapos naming dalawang magkubli sa malaking puno, hindi inaasahang pangyayari ang magaganap. Malinaw kong nasisilayan ang dalawang dambuhalang itim na baboy na may matutulis na mga ngipin. Mapupula ang mga mata nito at may mga lubid na kwintas sa leeg at may palawit na isang malaking pangil ng hayop na hindi ko matukoy. Alam kong hindi sila ordinaryong mga baboy, bagkus sila mga aswang na tinatawag na bangkilan. Binata! Tulungan mo kami! Sigaw ng mga kalalakihan sa huling sandali ng kanilang mga buhay.
dahil nilapan na silang lahat ng 2 dambuhalang itim na baboy. Habang nilalantakan sila ng mga aswang na bangkilan, naisip ko na isa sa kanilang pumatay sa aking ama. Dahil bago nalagutan ng hininga si ama, nabanggit niya sa akin na may kwintas na pangil ng demonyo ang pinuno ng aswang. Nanatili kaming nagkubli ng dalaga sa malaking puno habang pinagmamasda ng mga tulisan na unti-unti nang nauubos ang laman sa kanilang katawan hanggang sa tuluyan na silang maging buto. Sa aking pagmamasid ay biglang namilog ang aking mga mata dahil isang lalaki na may mahabang buhok ang biglang sumulpot malapit sa 2 dambuhalang baboy. May kalakihan ang katawan nito at matangkad na may kaitiman ang balat. Bukod pa roon ay may kwintas itong malaking pangil na nakasabit sa kanyang leeg at nasisiguro ko na ito na ang pumaslang sa aking ama. "Melena, lumabas ka na sa pinagkukublian mo. Nararamdaman ko sa malapit ang presensya mo. Bahala ka. Pag hindi ka lumabas, papatayin ko ang kasama mo." Tawag ng lalaki sa pangalang Melena na walang iba kundi ang kasama kong dalaga. Halos nagulat ako sa sinabi ng lalaki dahil alam nito na hindi nag-iisa ang dalaga. Habang nagtatago kami ni Melena, doon niya nabanggit sa akin na ama niyang tumatawag sa kanyang pangalan na labis kong ikinagulat. Walang nagawa noon si Melena kundi lumabas sa kanyang pinagtataguan. Subalit nanatili akong nagkubli sa malaking puno ayon na rin sa sinabi ng dalaga. "Melena, anak, pasensya ka na kung nahuli ako ng dating. Mabuti na lang pinasundan kita sa 2 kong tauhan. Bakit ka kasi bumaba ng tugatog at lumabas sa hangganan ng ating sinasakupan? Napagdiskitahan ka tuloy ng mga tulisan. Napakatigas talaga ng ulo mo, anak. Hindi ka pa nadala." Ani ng ama ni Melena na halatang nag-alala sa kalagayan nito. Humingi rin ng paumanin ng dalaga sa kanyang ama at hindi ko lubos maisip na aswang pala ang mayuming dalagang tinulungan ko. "Patawad ama kung sinaway kita. Nais ko lang mamasyal at aliwin ang aking sarili sa ibaba ng tugatog para pagmasdan ng malinaw na tubig sa batis. Hindi ko inasahan na may tulisan palang nagpapahinga sa tabi ng kaparangan malapit lang sa batis. Buti na lang may matikas na binatang nangangaso sa kagubatan at niligtas niya ang aking buhay sa kapahamakan. Kaya't hayaan mo na siyang makabalik ng ligtas palabas sa kagubatang ito." Magiliw na pagsusumamo ni Melena sa kanyang ama. Habang masinsinang nag-uusap noon ang mag-ama, isang balak ang nabuo sa aking isipan. Matagal ko nang hinahangad na makaganti sa pumaslang sa buhay ng aking ama. At ito ang tamang pagkakataon upang gawin ito. Magpapakita ako ng kabutihan sa kanyang anak hanggang sa makuha ko ang loob nito. Pag malapit na kami sa isa't isa at nakuha ko ng tiwala ng kanyang ama, doon ko na gagawin ang balak para puksain ito. Bigla akong lumabas sa aking pinagtataguan at hinarap ng magalang ang ama ni Melena. Hindi ako nagparamdam ng takot noon dahil alam ko sa aking sarili na wala naman akong dapat katakutan. "Ikaw binata, salamat at iniligtas mo ang buhay na nag-iisa kong anak na dalaga. Anong gusto mong gantimpala?" Nakiusap sa akin si Melena na hindi kita gagalawin at hayaan na makalabas ng buhay sa kagubatang ito. Paghingi ng pasasalamat ng ama ni Melena sa akin at makisig akong tinanong nito para sa aking pabuya. "Talaga? May matatanggap akong pabuya?" "Sige, ang nais kong gantimpala ay maging kaibigan ng anak ninyong si Melena." Matapang na sagot ko sa ama ni Melena at nagpakilala ito sa pangalang Tandang Imong. "Nais mong maging kaibigan ng anak ko?" "Nagbibiro ka ba? Hindi ka ba natatakot sa amin?" "Bakit naman ako matatakot? Wala akong pakialam kung aswang man ang angkan ninyo. Ang hangad ko lang ay maging malapit kami ni Melena. Matatanggap mo po ba ang hiling kong gantimpala?" Makisig na sagot ko kay Tandang Imong. "Ama, hayaan mo na siya sa nais niyang hiling sa'yo. Nais ko rin siyang makilala at maging kaibigan. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Kuya,
Anong pangalan mo? Sambit naman ni Milena sa kanyang ama na nais din ako nitong maging kaibigan. Kalakip ng pagtatanong ng dalaga sa aking pangalan. Milena, ako pala si Pedro. Pumapayag ka ba na maging kaibigan ko? Pagpapakilala ko sa dalaga at hiling na maging kaibigan ko siya. Ayaw na rin sa nabuo kong plano. Napakakisig naman pala ng pangalan mo. Nais din kitang makilala ng lubusan, Pedro. Kinagagala kitang makilala. Salamat at iniligtas mo ang aking buhay sa kamay ng mga tulisan. Magilo na sambit sa akin ni Milena, kalakip ng pagpapasalamat. Nang araw na yon, doon na nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Milena. Nais kong maging malapit ako sa kanilang pamilya para malaya kong may sakatuparan ng balak na paslangin ang ama nito. Alam kong wala pa akong sapat na lakas kung hamunin ko ito sa isang duelo. Kaya't naisip ko na paslangin ito na hindi niya nalalaman. Madalas kaming magkita ni Milena sa kagubatan. At minsan may mga sandali na kasama ko siya sa pangangaso. May pagkakataon din na sinasama niya ako sa kanilang lugar kung saan namumuno ang kanyang ama. Labas-masok na rin ako sa kanilang teritoryo na walang pangamba na iniisip. Lumipas pa ang maraming araw at linggo. Hindi ko namalayan na nahulog na pala ang loob ko sa dalaga at alam ko sa aking sarili na labis ko na siyang minamahal. Subalit hangad ko pa rin na makapagiganti sa kanyang ama. Hindi ko muna iwinaksi kay Milena ang aking nadarama sa kanya. Dahil ayaw kong masira ang aking plano, iniisip ko rin na hindi maaari kaming makabuo ng isang relasyon dahil magkaibang mundo naming ginagalawan. At ayaw ko rin mauwi sa walang aking mga plano at minimithi na makamit ang katarungan ng yumao kong ama. Isang araw nagkaroon ng malaking piging sa kanilang sinasakupan dahil araw ng kapistahan ng maliit nilang pamayanan na itinayo ni Tandang Imong sa tugatog ng kabundukan. Isinama ako ni Milena sa kanilang lugar upang salubungin ang kaarawan ng kanilang Diyos-Diyosan. Wala namang nagbabadyang panganib sa akin sa kanilang lugar dahil may basbas ako ng kanilang pinuno. At matali ko na rin na kaibigan ang magiging prinsesa ng kanilang angkan. Nang salubungin namin ang kapistahan para sa piging, napansin ko na hindi naman karni ng tawang inihanda sa mahabang lamesa. Bagkus karni ng baboy ramo at nitib na mga hayop. Tanging dugo rin ng hayop ang inalay nila sa kanilang sinasabing rebulto na hinulma sa tanso. Nagkaroon ng sayawan at inuman sa araw ng kapistahan, kaya't ramdam ko ang kasiyahan sa kanilang lugar. Hindi rin mawala sa aking tabi si Milena at nanatili itong nakadikit sa akin. Ramdam ko rin na mahal na rin ako ni Milena dahil sa mga ipinapahiwatig nito sa akin. Lumipas ang buong maghapon kung saan karamihan sa mga kalalakihan ay languna sa alak. Hindi rin ako masyadong uminom ng araw na yon dahil plano ko nang tudasin ang kanilang pinuno sa gabi kung saan lahat sila'y natutulog. Habang nag-uusap kami ni Milena sa loob ng kanilang tahanan, ay biglang pumasok si Tandang Emong na pasuray-suray at langung-lango sa alak. Ngunit kahit lasing ito, ay hindi nagbago ang kanyang pag-uugali at nanatili itong mabait sa harapan namin ni Milena. Hinatid muna saglit ni Milena ang kanyang ama sa silid nito at nakikita ko sa aking mga mata kung gaano kamahal ng dalaga si Tandang Emong. Sapagkat ng mga panahong yon, si Milena na lang ang katuwang ng kanyang ama dahil namayapa na ang kanyang ina. At wala akong alam kung anong ikinamatay nito dahil ayaw ng dalaga na pag-usapan namin ng kanyang ina. Matapos ihatid ni Milena ang kanyang ama sa kwarto, muli siyang lumabas at pinagpatuloy namin ang naudlot naming usapan. At dahil napasarap ang aming kwentuhan, ay hindi ko namalayan na malapit na pala dumilim ang paligid. Pedro, malapit na sumapit ang gabi. Bakit hindi ka na lang dito magpalipas ng gabi at kinabukasan ka na bumaba ng kabundukan? Saad sa akin ni Milena na ikinamula ng kanyang pisngi. Dahil sa sinabi nito sa akin, pumayag ako na sa kanila matulog. Lumipas ang ilang oras kung kailan tahimik ng madilim na gabi
at nasa kanilang mga tahanan ng mga tao. Pati na si Milena ay bahagya na rin natutulog sa kanyang silid, kaya sinamantala ko na ang pagkakataon. Bumangon ako sa aking pagkakahiga at marahas na pinakiramdaman ng buong paligid. Maingat akong naglakad patungo sa silid ni Tandang Emong. Nang makalapit ako sa ama ni Milena na mahimbing pa rin natutulog sa labis na kalasingan, hinugot ko ng maliit at matulis na balaraw sa aking tagiliran. Plano ko ng gabing yun na tapusin ang buhay ni Tandang Emong. Matapos kong mahawakan ang balaraw, ay iniangat ko ito ng dahan-dahan upang itarak sa puso nito. Subalit akmang ibabaon ko na ito sa dibdib ni Tandang Emong, ay biglang may pumigil sa aking mga kamay na walang iba kundi si Milena. Napabulalas ako sa biglaang pagsulpot ni Milena sa aking tabi upang pigilan ako sa aking balak. Hindi ko lubos maisip na mababaw lang pala ang pagkakatulog nito. Niyaya ako nito na mag-usap kami ng masinsinan sa kanyang kwarto. At may nais daw siyang aminin sa akin. Pedro, sa tingin mo ba makakalabas ka pa ng buhay sa aming lugar kapag napatay mo si ama? Matagal ko nang alam ang balak mong kitilin ang buhay ng aking ama dahil may mga sandali na minamatyagan kita na hindi mo nalalaman. Alam kong may pagkakasala si ama sa iyong pamilya. Pero alam mo ba na may malaking kasalanan din ang iyong ama sa aking pamilya? Saad na pagpapaliwanag sa akin ni Milena na labis kong ikinabigla sapagkat alam nito ang aking plano. Milena, anong nagawang kasalanan ni ama sa inyong pamilya? Usisang tanong ko sa kanya na labis kong ipinagtataka. Ang iyong ama ang responsable sa pagkamatay ng butihin kong ina. Habang naglilibot kami ni inay sa kagubatan, malapit lang sa paanan ng tugatog ng aming hangganan, aksidenteng nakasalubong namin ang iyong ama habang nangangaso. Una, naisip ni inay na isa siyang tulisan, kaya't iwinaksin niya ang tunay niyang pagkatao para protektahan ako. Labis na bahala ang iyong ama, kaya't napatay ng iyong amang aking ina gamit ang kanyang palaso. Nang makita ko ang pana na gamit mo, naisip ko na may koneksyon ka sa lalaking pumaslang sa aking ina. Kaya't lihim kong sinubaybayan ka. Subalit nawala ang puot at galit sa aking puso habang tumatagal na kasama kita. At kinalimutan ko na lang ang masamang alaala na ginawa ng iyong ama dahil mahal kita, Pedro. Mahal na mahal kita ng labis. Paglalahad ng isang lihim sa akin ni Milena, namutawi sa aking isipan ang mga sinabi nito dahil umiyak sa aking harapan ng babaeng minamahal ko. Bakit ngayon mo lang ito sinabi sa akin, Milena? Bakit? Pinagmukha mo kong mangmang. Alam mo bang labag din sa aking puso na paslangin ang iyong ama dahil sa kabaitang pinapakita nito sa akin. Pero bakit hindi mo agad ito sinabi sa akin? Alam mo bang matagal na kitang mahal, Milena? Matagal ka nang may puwang sa aking puso, kaya't nahihirapan akong gawin ito. Alboroto ko namang sagot kay Milena, subalit naibsan ng kaunti ang puot sa aking puso nang malaman ko ang katotohanan. Nung gabing yun ay nagpatuloy kami sa pag-uusap hanggang sa kumalma kaming dalawa sa aming mga puot na nararamdaman. Dahil sa mga kalungkutan na dumadaloy sa aming puso, ay isang pangyayari ang hindi inaasahan na hindi dapat mangyari. Nang mismong gabing yun, ay nauwi sa matamis na pagmamahala ng aming nabuo. Pinagsaluhan namin ang mainit naming mga halik at lumapat ang ubad naming mga katawan. Isang mapusok na pagtatalik ang aming nagawa. At nung gabi ring iyon, ganap ko ng kasintahan si Milena. Binura ko na rin sa aking isipan ang inaasam-asam na makapagiganti sa taong pumaslang sa aking ama sapagkat may kasalanan ding nagawa ang aking ama sa babaeng minamahal ko. Kinabukasan ligtas akong nakababa ng kabundukan at hindi na rin sinabi ni Milena sa kanyang ama ang aking ginawa. Sa paglipas pa ng mga araw, dinala ko si Milena sa aming tahanan at ipinakilala sa aking ina. At hindi kalaunan ay ganap ko na siyang asawa. Inilihim ko rin sa aking ina ang aking nalalaman para na rin sa katahimikan ng bawat panig ng aming pamilya. Doon ko na rin napag-alaman na hindi masasama ang angkan na kinabibilangan ni Milena dahil sila mismo ang lumalayo sa mga tao at naninirahan sa tugatog ng kabundukan
para mamuhay ng tahimik at matiwasay. Ngayong kasalukuyan ay masaya na kami ni Milena sa piling ng aming mga anak at hindi naging hadlang para sa aming pagmamahalan ang angkan ng kanyang pinagmulan. At nagamit ko rin ang tangan kong mutya sa kabutihan para supilin ang masasamang elemento na gumagambala sa aming baryo at sa mga dayong aswang na naghahasik ng lagim sa aming sinasakupan. Hanggang dito na lamang po ang aking masalimuot at malapantasyang buhay pag-ibig at pakikibaka sa kampo ng kadiliman. Naway magbigay aral ito sa mga tagapakinig na matutong magpatawad sa taong may nagawang kasalanan sa bawat individual na tao. Matuto ring maging mapagkumbaba at mahinahon upang maiwasan ang maling desisyon at huwag magtanim ng galit sa isang tao. Dahil ang Panginoon nga ay marunong magpatawad, ang tao pa kaya? Lubos po akong nagpapasalamat sa pagbahagi ng aking istorya sa inyong programa. Ang inyong lingkod, Pedro Pindoco.